sa antioxidant. Ano ho ba ito? Ito ay may mga molecules na nag-i-inhibit ng oxidation ng other molecules. So, chemical oxidation ho, chemical reaction yon na nakakaproduce ng free radicals, leading to chain reaction that may damage the cells of the organism. Para ho bang example ng oxidation is yung bakal na kinalawang o yung mansanas na iniwan nyo, nahiwa nyo na, later on ho, mag-iiba na ng kulay yon, di ho ba? So, nag-undergo ho yun ng oxidation. So, ang antioxidant ho, para maintindihan nyo mabuti, yan ho ang bida. Ang kalaban ho niyan lagi is yung free radical. Yun ho ang kontrabida. Yung free radical ho, yan ang yung mga nagkokos ng sakit at yan din ho yung nagkokos ng aging. Kailangan ho, laging may antioxidant para ho kalabanin si free radicals. So, yung unang molecule o unang chemical ho na masasalubong. So, free radical ho yun pagka yung pinaka-outer molecule walang kapares, nag-iisa lang siya sa isang orbit. Pagka ho yan, nakasalubong ng another chemical na may free electrons din po. Basta walang kapares, free electrons. Ayun ho, paparis po siya doon, no? Ang problema ho, kung ang napaparisan nila is mga carcinogenic substances like carbon monoxide at iba pa hong chemical, harmful chemicals. Kaya ang role ho ni antioxidant is what? Siya na ho yung paparis kay free radicals. Di ba? May free yan na unpaired molecule. Paparisan na ho ni antioxidant si walang kapares na molecule para hindi na ho siya maparisan ng mga harmful chemical. So, kailangan ho ang dami ng ating antioxidant kasing dami or mas marami sa mga free radicals. Kasi ho, pag mas marami ho yung free radicals kesa doon ho sa ating bida which is antioxidant, mangyayari pa rin ho ang oxidation. So, in short ho, si antioxidant which is the bida, pinoprotektahan niya ho yung ating cells sa damage na caused by oxidative stress. So, pag sinabi hong oxidative stress, mas marami si free radicals yung kalaban kesa ho doon sa bida. So, hindi ho balanse. Kaya ho, nagkaroon ng oxidative stress. Siyempre ho, magre-result ho yun sa pagdami ng free radicals. Sabi natin, di ba, ang free radicals ho ay mga unstable molecule. So, endogenous, ito ho yung mga enzymes, tulad ho ng superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, yan, mga enzymes po. Non-enzyme antioxidants, dyan ho papasok si glutathione, si uric acid, and bilirubin. Yung mga exogenous, ibig sabihin na exogenous, nanggagaling sa outside, doon ho sa kinakain natin. Hindi siya napoproduce ng sarili nating katawan, tulad ng vitamin C, ayan, vitamin E, yung mga minerals like selenium, zinc, and manganese, antioxidant din po yan. Polyphenols tulad ho ng flavonoids, phenolic acid, and tannins. So, antioxidant din ho yan. At iba ho yung coenzyme Q10, alpha lipoic acid, and carotenoids. So, yung mga yan ho, kukuha natin sa kinakain. Ang tawag ho dyan, exogenous antioxidant. Sabi natin, itong antioxidant, ninuneutralize niya ho itong mga free radicals. So, bida, kalaban si kontrabida ho, by donating an electron. Yun nga ho, ang sinasabi ko sa inyo, paparisan niya na ho yung unpaired electron ni antioxidant para hindi na ho kakapit yung iba pa hong harmful chemicals. So, si antioxidant ho, kahit namigay siya ng isang electron kay free radical para ho siya ma-stabilize at wala na hong available na electrons, stable form ho ang antioxidant. Hindi dahil nabawasan siya ng isang electron, meron na rin siyang unpaired electrons, hindi po, no? So, ganun ho. And saan ho ba nakukuha itong mga antioxidant na to? Fruits and vegetable. Bakit po? Yung fruits and vegetable, yun ho kasi yung maraming vitamins, minerals, saka phytonutrients. Basta mga berries ho, blueberries, strawberries, oranges, spinach, kale, marami pa hong iba. Sa nuts and seeds, walnut, almonds, sunflower seeds. Sa grains, whole grain, oats, and barley. Sa beverages,
red wine, and wag lang hong abusuhin, green tea and coffee. Kasi meron tong antioxidant, no? Supplements also. And health benefit, of course, pag kumakain tayo na may antioxidant, syempre mape-prevent yung oxidative stress. Ibig sabihin mas dadami yung antioxidant kaysa doon sa free radicals. So, wala cellular damage na mangyayari, no? Nape-prevent din yung mga chronic diseases tulad ng mga sakit sa puso, cancer, tsaka yung mga iba pa neurodegenerative diseases, skin health. So, napoprotektahan yung skin natin from ultraviolet damage and nakaka-promote ng healthy aging. Immune support also. Nakaka-enhance yan ng immune system. Balance is the key. So, yung excessive intake ng antioxidants, especially supplement, pwede rin makasama pag sobra. Nadidisrupt niya yung body's natural balance and potentially lead to nagiging harmful effect So, hindi rin pwedeng sobra-sobra. Kailangan tamang balance lang ng antioxidant and free radicals. Bioavailability. Hindi kasi lahat ng antioxidant are equally absorbed or utilized by the body. Yun dun nagkakaproblema. Kung masyado marami, tapos naman pala may problema sa absorption, yung effectiveness can vary based on the source and form of antioxidant. Siyempre pag mas synthetic, mas lesser ang absorption. Kaya nga, mas maganda yung nag-juicing kayo ng sari-saring prutas kaysa nag-multivitamins kayo, yung pala naman synthetic. Hindi naman pala, 5% lang palang na-absorb. Sayang lang So, sa health benefits sa puso, maganda dyan ng vitamin E, which is an antioxidant. Nakakatulong mag-maintain ng cholesterol level. Kasi nape-prevent niya yung oxidation ng LDL cholesterol. Skin health, siyempre vitamin E pa rin no? Protect the skin from oxidative stress. Immune function and eye health. And may anti-cancer property din ang vitamin E, no? Sa vitamin C yung medium orange 70 mg na yan ng vitamin C. Ang requirement lang naman natin is 60 to 70. Parang sakto lang ang isang medium orange. Yung isang cup ng strawberries, 85 mg na yan ng vitamin C. And 1 cup ng cooked broccoli, 100 mg na yan ng vitamin C. So, 1 cup ng strawberries, isang medium orange, o 1 cup ng broccoli. Meet nyo na yung daily requirement ninyo for vitamin C. No? So, sabi nga natin, napakarami antioxidant na pwede nating makuha sa gulay, prutas, everyday. Kaya hindi pwedeng di tayo kumakain ng prutas at gulay. Diyan kasi mas nakukuha yung mga antioxidants. Pati na yung mga phytonutrients, yung mga beta-carotene, no? Flavonoids and others, lahat yan. They will act as antioxidant para labanan ang free radicals, which is the cause of diseases and aging, no? At nape-prevent yung bad cholesterol from being oxidized doon sa loob ng ating arteries. Kaya malaki ang role ng may daily intake tayo ng mga pagkain may antioxidant, no? Para panlaban sa mga free radicals na kalaban ng ating katawan. So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Dr. Tanong ni 2169, ang fatty liver cholesterol ba ang dahilan dito? Okay, so mali po, no? So, ang ibig niyo sabihin, kung ang cholesterol kaya nagkaroon ng fatty liver. So, baliktad Kaya kayo nagkaroon ng mataas na cholesterol kasi fatty liver na kayo. Hindi na ganun nakaka-filter ng maayos yung katay nyo. Kaya tumataas yung cholesterol ninyo, pati bad cholesterol ninyo. Tandaan nyo, laging mauuna ang pagkakaroon ng fatty liver. Ang fatty liver hindi lamang taba
ang nakabalot sa atay ninyo, pati ho loob ng liver, puno na ho yan ng stones. Sobrang puno na ho yan, malalaglag na ho yan sa apdo. Yung intrahepatic stone na tawag sa bato sa liver, magiging gallstone ho yan. But it is the same stones, no? O, ngayon ho, pag fatty liver na kayo, medyo hindi na ganun kaganda ang filtering capacity ng atay, lusot na lang po ng lusot yan kasi nga hindi na nasasala. Kasama ho doon ang cholesterol, no? So, ayun. So, kukulapol ho yan, didikit ho yan sa gilid ng mga arteries po natin, no? So, while kung normal liver ho kayo, ang cholesterol ninyo, hindi pa ho yan tataas. Kaya ho tumataas ang cholesterol ninyo, total cholesterol and bad cholesterol, dahilan sa fatty liver na ho kayo. And tandaan nyo, ang cholesterol ho, hindi ho lahat yung galing sa pagkain. 1/3 lamang ho ang galing sa pagkain. Ang 2/3 ng cholesterol ninyo galing ho sa liver. So pag pangit ho ang liver ninyo, pangit din ho ang cholesterol level ninyo, no? So wala tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead, no? So, IB? Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan po ninyo ang sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate naman ng likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia.